Kapag nawala ang ating pagpapahalaga o pinapahalagahan at pagtingin sa sarili nating halaga, bumabalik tayo sa dating ugali at sa pangit nating pamumuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos nito muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Na mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Halikayo at mag-agahan kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay backslide. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ipinagpapatuloy po natin ang reflection natin tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At ano yung karanasan ng mga alagad ni Jesus? Nandun sila sa Galilea at ito yung bilin ng Panginoon sa kanila na sila'y magpunta sa Galilea. Pero nandun na sila. Itong si Simon, Pedro at ilan pang mga alagad. Nandun sila sa dalampasigan, sa lawa ng Galilea. At sila'y bumalik sa pangingisda. "I will go on fishing," sabi niya. At sumunod naman, sumama yung ibang mga alagad dahil sila'y mga fishermen. Bakit bumabalik sila sa literal na pangingisda? Hindi ba't sila'y tinawag na ni Jesus para maging mga mamamalakaya, mga mangingisda ng tao? It's the greatest call to participate and to be one
with Jesus in His mission. Pero sila'y bumalik doon sa aktwal na pangingisda. Sa buhay natin, pwede rin mangyari ito eh. Yung tinatawag nating backsliding. Para bang nadulas kang patalikod. Bumalik sa dati. Ito yung bantayan natin, mga kapatid. Ito yung bantayan mo. Kasi kahit gaano ka katibay, kalalim sa iyong pananampalatayang Kristiyano, kapag ka humarap sa mga pagsubok, kabiguan, kawalan, kahirapan ng buhay, there is always that temptation, tendency to backslide. Yung balik sa dating ugali, balik sa dating pamumuhay, balik sa nakagawian, balik dun sa lumang sarili. Sa kabila ng katotohanan tayo ay dinadala ni Jesus sa bagong sarili, sa bagong pagkatao, sa mas malawak na misyon, sa mas malawak at malaking realidad ng buhay. Pero kapag tayo nabigo, kapag tayo ay pinanghinaan ng loob, kapag nawala tayo sa focus, pwede tayong mag-backslide. At kinakailangan na naman ng paalala. Kaya nga, habang sila'y nangingisda at syempre, as always, as usual, walang nahuli. At ito yung nangyari. Si Jesus nagpakita sa kanila, hindi na naman nila nakita si Jesus. Akala nila, simple at ordinaryong taong nagtatanong kung meron ba silang huli. At nang sinabi ng walang huli, magdamag, sabi ni Jesus, ihulog nyo sa gawing ganito yung lambat ninyo at makakahuli kayo. At ginawa nga nila. At nang ihagis nila yung lambat, aba, hitik na hitik sa huli ang kanilang lambat. Samantalang ito'y umaga na. Sabi ng minamahal na alagad, sabi ni Juan, "It is the Lord, Dominus est." Ang Panginoon yun. So dali-daling nagsuot ng damit si Pedro at tumalon at pumunta doon kay Jesus. At sumunod itong mga alagad, dala-dala ang mga nahuling isda. At pagtingin nila, nandun na. Meron na nakareding isda. Saan kumuha ng isda si Jesus? We do not know. At si Jesus pa yung nag-aya na kumain sa kanilang lahat. Ano yung sinasabi rito sa ating mga kapatid? Jesus prepared everything for us. Sinasabi ng Panginoon na huwag na tayong bumalik sa dati. It is about me. It is about Jesus. Tinawag na tayo sa malaking misyon. We are called to greatness. At huwag na tayong bumalik doon sa dati, sa lumang sarili. Lagi nating tatandaan that we are called to greatness and that greatness is eternal life. That greatness is our participation in Jesus, in Christ. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, we are in Christ. Kaya nga mga kapatid, kung naintindihan lang natin ito, pagiging Kristiyano natin, yung pagiging Easter people natin, yung ating pananampalataya kay Kristo muling nabuhay, maunawaan natin na magbago man ang lahat, mawala man ang lahat, nagtagumpay na tayo. Nagtagumpay na si Kristo. Kaya, wag sana tayo mag-backslide. At kung may mga pagkakataon man na ganun, always remember, gagawa at gagawa si Jesus ng paraan para ma-remind tayo. Para ibalik tayo sa kung saan niya gusto tayong dalahin. Sa tamang landas, sa tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. Pero mahalaga, makinig tayo kay Jesus. Listen to Jesus. Kasi kung hindi tayo makikinig sa Kanya, kung hindi tayo tutupad sa Kanyang kalooban, walang saysay at walang kwenta yung ating pagpapagod, yung ating mga pagpapagal, yung ating mga pagsusumikap. Pero kapag makinig tayo sa boses, sa tinig ni Jesus, itapon mo sa gawing ganito, sa gawing kanan ang inyong lambat, makakahuli tayo. Mga kapatid, that is fruitfulness.
that is greatness if we listen to Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buksan mo ang aming puso't isipan upang makinig sa tinig ni Jesus, ang aming pastol. Naway kami ay gabayan palagi ng kanyang salita araw-araw at tumupad sa kanyang kalooban, na iyo ring kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers ng Word of the Day at mga kapatid nating Pilipino dyan po sa Japan, sana po magkita-kita tayo sa darating na April 6 at 7 dyan po sa Fukuoka. Magkakaroon po ako ng talk at magdiriwang ng banal na misa sa April 6, araw ng Sabado, from 1 o'clock to 4 o'clock in the afternoon sa St. Augustine Sasaoka Catholic Church, dyan po sa Chuku, Fukuoka. At sa Divine Mercy Sunday, April 7, nariyan po ako ng 11 o'clock hanggang 5 o'clock in the afternoon sa Daimyo Machi Catholic Church sa Choku, Fukuoka. God bless po at sana ay magkita-kita po tayo, magkakwentuhan, magdasal, magnilay at magdiwang ng banal na misa. God bless po at umaasa po ako na makita ko po kayo.